Mula nung pinost nila ito nung mga nakaraang buwan, ang dami nag-intay dito sa 361 degrees flame 4 version. Kahit ako, inintay ko rin kasi namangha ako sa design ng carbon plate nito at specs niya. Sabi ng iba, ang midsole daw nito ay styrofoam. Ngayon, sasagutin ko na yan. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng official store ng 361 degrees para gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito ay walang ibang nakapakinig kung nakakita nitong video bago ito i-upload dito sa YouTube. Bago natin ito pag-usapan, baka pwede mo naman i-like yung video ko. Pa-subscribe na rin ako. Wala namang bayad to. Maraming salamat. Yung upper material nito ay 50% carbon fiber and then meron siyang 30% recycled yarn. Itong part na ito ay medyo manipis. Dito rin. Tapos dito sa harap ay para siyang double layer yung material niya na malambot. Then dito sa upper ay merong maliliit na butas na kitang-kita na yung kulay ng medyas mo. Tapos meron siyang reflector. Yung design naman na ito ay para siyang dinikit na manipis na TPU na hindi siya basta-basta nagagasgas. Yung lacing system naman ito guys ay meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacing holes. Tapos itong nasa gitna na ito, tinawag nila itong Morpeth butterfly strap na connected dito sa loob ng sapatos. Tela siya na breathable, na ganito yung lapad, na para siyang yayakap dun sa ating paa, dun sa gitna, dun sa may arch. Pakita ko sa inyo guys. Ito guys, oh. Nakikita niyo yung tela na to. Ayan. Para yan sa mas secure o hindi basta-basta gegewang yung paa natin kapag tatakbo tayo. Yung lace naman niya guys ay katulad pa rin ng dati ang design at texture. Iba lang ang color. Tapos yung kanyang tang ay sakto lang yung lapad, breathable na parang katulad ng Flame 3 ang design. Yung color lining niya guys, ito ay manipis na soft. Meron siyang heel counter na foam na malambot. Sakto lang yung laki o lapad niya. Meron siyang hawakan dito na mahaba para madali natin isuot yung heel natin dito sa sapatos. May nakatatak sa kanyang Flame 4 tapos yung ibon. Tingnan natin guys yung insole nito. So ito daw ay merong 3mm yung kapal. Malambot siya guys. Flat lang siya. Na may nakalagay na Flame 4. Kapag tinitingnan ko yung midsole nito, para siyang makapal na mataas. Yung forefoot nito ay 33mm and then yung heel nito ay 36mm. So meron itong 6mm drop. At nandito nakalagay yung kanyang CQT flame na kumikinang. Teka lang, huwag kang aalis. Pag-uusapan na natin ngayon kung styrofoam ba yung midsole nito. Ang material ng midsole nito ay CQT flame nylon elastomer foam. Kapag nag-research ako ng nylon elastomer foam, wala akong masyadong nakikitang details. So humingi ako ng details about sa CQT flame at ito ang nakita ko. 361 degree independently developed supercritical foaming technology, CQT flame, using high performance nylon elastic material and supercritical particle foaming method. Nag-research din ako about sa supercritical foam. So ang highlights nito, ang supercritical foam generally add bounciness and reduce weight without harming a shoe durability. Ang dami nagsasabi na styrofoam daw ang ginagamit sa midsole ng 361 degrees. Alam mo ba ang material ng styrofoam? So for your information, ang ginagamit na material sa styrofoam ay polystyrene, hindi nylon. At ang dami nagsasabi na kamukha daw ng styrofoam. Ngayon, nag-research ako ng polystyrene versus nylon. So yung polystyrene ay soft at yung nylon ay rough and durable. So okay na, maliwanag na. Hindi ito styrofoam. So pag-usapan naman natin ang carbon plate ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong design ng carbon plate yung nilagay sa kanya.
Yung mga traditional carbon plate kasi para lang sandok. Ito ay hindi. Yung carbon plate nito ay 3-dimensional curve. At yung arc curve nito ay natural fit sa curve ng paa natin. Kumbaga salon-salo yung paa natin, hindi matatapon kasi pa-curve. Ibig sabihin nito, maayos ang pagka-stability nito, nagpapareduce din ng impact, at nagpo-provide ng energy feedback. Yung curve naman dito guys sa 4-foot ay parang kutsara, spoon. Nag-enhance naman ito ng proportion at rolling feeling. Yung mga naunang version nito, yung 2.5, 3, and 3.5, nakatago yung kanyang carbon plate dito sa midsole. Pero dito, exposed siya. Oh. Tingnan nyo guys. Oh. Ayan, naka-curve. Dito sa kabila, naka-curve din. Tapos umaabot dito. Oh. Pag tinitingnan ko siya guys, ang angas tingnan. Tingnan nyo guys yung carbon plate dito sa outsole. Ang laki ng butas, no? So, hindi basta-basta na didikit dyan o sisingit dyan yung maliliit na bato. Yung material ng rubber outsole naman ito guys ay RPU, Reactive Polyurethane, na merong high durability and flexible. Kapag tinitingnan ko guys yung rubber outsole nito, sakto lang yung kapal ng rubber outsole nito as raised ratio. Tingnan nyo guys, oh. Guys, hindi ko pa natatakbo ito. Bukas, itatakbo ko to ng long run. 21 km. Sana hindi umulan. Balikan nyo itong part ng video ito para i-compare ninyo kasi papakita ko rin bukas pagkatapos kung tumakbo ng 21 km yung rubber outsole nito. Tingnan nyo kung mabilis mapudpod yung rubber outsole. Kapag tinitingnan ko guys yung appearance ito, ang ganda ng pagkagawa niya. Ang premium ng pagka-build. Tingnan nyo guys, ilalapat ko ng ganito. Ang aggressive tingnan kasi pataas dito. Tapos dito, pataas din. Tingnan nyo guys yung toe box niya. Ang lalim ng pa-curve. Ayan oh. Ang lalim ng pa-curve niya. Dito sa kabila oh. Hindi siya flat ha. Mataas yung pa-curve. So sana pwede ito sa matabang paa. Hindi ko pa ito nasusukat guys. Ito pa ang nagustuhan ko sa 361 degrees. Nandito yung mga card ng specs ng sapatos na ito. Kung ano yung nilagay nila. Talagang napaka-transparent at dedicated nilang gumawa ng sapatos. So guys, itong sapatos na ito ay tumitimbang ng 195 grams sa size ko. So, subukan na natin ito. Tara! Hello guys, good morning! Nasa 10 km na tayo. Nasa 16 km ka na. Tapos meron pang paabon. Balik na tayo. Nasa 17 km na tayo. Ingat, ingat, ingat. Last 1 km. Tara. So, naka 22 kilometers tayo dito, oras 1 hour and 59 minutes, average SR 146. Nung una kong sinuot ito, napatras ako ng konti kasi hindi ko nararamdaman yung heel. Dahil sa yung heel nito ay pa-curve. Naramdaman ko kaagad yung pagiging malambot ng midsole nito dahil sa kapag naglalakad ako, nagbabounce yung paa ko. Dito naman sa may arch, nararamdaman ko dito ay hindi masikip kundi mahigpit, parang nakatali. Sa tingin ko, yun yung Morpeth butterfly strap na nilagay nila dito sa bandang arch. Kapag tumatakbo ako na mabilis at mabagal, hindi dumudulas yung heel ko dito sa heel counter niya. Tama yung hinala ko sa toe box nito, maluwag. Kasi habang tumatakbo na ako, inaangat ko yung daliri ng paa ko dito sa toe box. Ginaganon ko. So, nararamdaman ko na maluwag. Napaka-breathable din ang upper nito kasi nung tumatakbo ako, hindi umiinit yung paa ko dito. Overall, comfortable at secure yung pakiramdam ko dito sa upper niya. Hindi naman sobrang luwag, sakto lang. Sa tingin ko, pwede ito sa merong matabang paa, sa medyo malapad na paa, wag lang yung sobrang lapad na paa. So pag-usapan natin ang naging performance ito sa 22 km long run. Napaka-responsive ng midsole nito at yung carbon plate nito.
nararamdaman ko yung energy feedback. At naramdaman ko din ang effortless ng hakbang ko dito. Maganda yung transition ng hakbang ko. Sa 22 km na takbo ko dito, hindi ko nararamdaman na nawawala yung bouncy feeling ng midsole nito. Sa tingin ko, aabot ito ng 42 km to ultra. Ang stable din ito kasi hindi ko nararamdaman na gumigewang yung paa ko o nawawala ng balanse. Sa paparikong kalsada, sa uphill at downhill. Sinubukan ko yung carbon plate nito kung matibay, idinaan ko sa mabatong kalsada na pwedeng tamaan yung carbon plate nito. At ito na nga, ang dami niyang tama at gasgas dito sa carbon plate, dito sa unahan guys. Dito sa huli, wala. Ang maganda rito, hindi sumisiksik yung mga bato dito sa butas. At hindi naman bumiak yung carbon plate nito. Pasado. Matibay yung carbon plate nito. Tingnan nyo din dito sa kabila guys, marami ding gasgas dito sa unahan. Dito sa huli, wala. Nalungkot lang ako dahil sa nung idinaan ko to sa mabatong kalsada, nagkaroon ng gasgas yung carbon plate niya. Pero okay lang. Gusto ko lang ding malaman kung matibay yung carbon plate nito para hindi naman sayang yung ipambibili nyo sa sapatos na ito. Sa 22 kaya natakbo ko dito, tingnan nyo guys yung rubber outsole nito. Guys, ilalabit ko. Ayan. Dito sa gilid, andyan pa yung mga pattern. Ibig sabihin nito, durable yung rubber outsole nito. Yung strike pattern nito sa tingin ko ay forefoot and midfoot. Kung heel striker ka, medyo malalim yung mararamdaman mo dito. Ang maganda nun, tuturuan ka nito mag forefoot and midfoot strike kung heel striker ka. Sinubukan ko to sa mabilis na pace at mabagal na pace. Napaka-aggressive nito sa mabilis na pace, mag-i-enjoy ka. At sa mabagal na pace naman, okay lang yung pakaramdam ko. Hindi nangawit yung calf ko at paa ko. Pagdating naman guys sa sizing nito, ito ay true to size. Kung meron pa kayong tanong about sa sapatos na ito, i-comment mo lang at sasagutin ko ito. Maraming salamat sa panonood and run safe!